tayong magpakaseryoso sa mga nangyayari, no? Isang Duterte lang yan at isang Marcos ang naglalaban. Kung walang anomalya na ginagawa ang isang tao, dapat hindi naghuhuramentado, dapat hindi naghahamon ng patayan, dapat hindi nagbabanta, dapat hinaharap kung ano ang dapat harapin. Alam mo, itong si Sara, warfik talaga to. Gagawin niya ang lahat para maabswelto siya sa mga investigasyon. Kapag sumuko ang mga taga-Quadcom sa katatanong sa kanya, gagawa at gagawa pa rin yan ng maraming katarantaduhan. Pinalaki sa katarantaduhang buhay yan ng ama, kaya ganyan. So, kung itong mga taga-Quadcom ay susurrender sa katarantaduhan ni Sara Duterte, talo kayo. Pinaka-the best nyong gawin dyan sa gobyerno, para tahimik tayong lahat, i-impeach nyo si Sara Duterte. Tapos ang laban. Alam niyo yan si Sara Duterte. Hindi lang ganyan ang gagawin yan. Yung mga ginagawa nilang drama, yung mga ginagawa nilang dahilan, may sakit, hindi alam, walang alam, ewan, yan ay isang ang iinsulto sa mga nag-iimbestiga. No? Kayong mga nasa Quadcom, kayo naman ay mga nakapag-aral, kayo na may mga disenteng tao kung ituturing. Nahahaluan lang kayo ng garapal katulad ni Sara Duterte. Dapat kumilos kayo. Hindi naman kayo pababayaan ng taong bayan no? Kung nasa tama at nasa lugar ang inyong aksyon. Sino ba yan? Vice President lang naman yan. Sino ba ang kanyang hinihiya? Ang bansa na pinaglilingkuran ninyo. Hindi ba't kasama tayong lahat sa kahihiyan? Dapat, kayong mga taga-Quadcom, samahan na ni Marcos, alisin nyo na sa tungkulin si Sara Duterte. Ano ngayon? Magwala siya. Ano ngayon? Magpapatay siya. Siya lahat ang aani ng katarantaduhan niya. Ayan pinapakita. Pinapakita kayang-kaya kayo. Aba, hindi tama. Naipakita nyo rin na kayo ay kaya-kayanan. Huwag kayo magpapatakot. Isa lang ang buhay. Sabi nga nung mga supporters ni Sara Duterte, si Attorney Leni daw ay pinatay ang asawa ng dahil lang sa bayan. Maganda yon. Karangalan yon. Namatay ang isang tao ng dahil sa bayan. Itong ginagawa ni Duterte, kahit mamatay sila, hindi sila karangal-rangal para sa bayan, no? Alam nyo, hanggat may matatakot ang mga hudas na yan, hanggat ipinakikita na may natatakot sa kanila, hindi titigil ang mga iyan. May power kayo, nasa posisyon kayo, pirman nyo lang lahat ang kailangan. Kung kailangang papirmahin ng taong bayan, papirmahin nyo, no? Meron kayong mga LGUs, may mga barangay, papirmahin nyo lahat ng tao. Lampasan nyo yung 32 million na ipinagmamalaki niya. Ganun lang yun. Mayabang Pinagyayabang niya, 32 million ang bumoto sa kanya. Paano yung natitira? Mahigit na 30 million yan na nakakasaksi sa lahat ng katarantaduhan nila. Mamimihasa yan. Lahat ng anomalyang gagawin niyan, dadaanin niya sa pananakot, dadaan niya sa pantataranta, dadaan niya sa pag-iskandalo, dadaan niya sa panggugulo sa bansa, dadaan niya sa kahihiyan para lahat kayo'y manahimik, para kayo'y tigilan siya. Bakit yung siya titigilan? Hindi man mahabol ang pera sa kanya
ang habulin ninyo ang katahimikan ng bayan. Ano ba yung pera? Kikitahin pa yan. Karma naman ang aabutin niya sa ginawa niya sa bayan. So, ang pera mawawala, nakikita, no? Pero yung kahihiyan ng isang bansa sa buong mundo, yun ang pakaisipin nyo. Meron tayong vice-presidenteng baliw, vice-presidenteng adik, bangag, may vice-presidenteng war freak, may vice-presidenteng abusera. At kayo matatakot sa mga Duterte. Iisa lang din ang hininga ng mga iyan. Kaya kayo mga nakaposisyon, gawin nyo ang nararapat. Bigyan nyo na ng aksyon, bigyan nyo ng lesson para hindi na muling pamarisan ng kahit sinong umuupo sa gobyerno ang ginagawa ng mga Duterte. Kapag nagpakita kayo ng takot, sorry na lang kayo. Palagi kayong tatakutin. Si Marcos, hindi ka dapat, Mr. President, manahimik. Mag-order ka ng dapat. Marami ka advisor na nakakaintindi ng tama. Kung hindi kaya ng utak mo na magdesisyon, humingi ka ng advice sa mga makadiyos, makatao, makabayan. Hingi ka ng advice. Kasi malala na si Sara Duterte. Buhay nyo, binabantaan na, papayag ka, mananahimik ka lang. Aba, kahit hindi niya kayang gawin ang sinasabi niya, o kaya man niyang gawin ang sinasabi niya, maging listo ka, maging alerto ka, dahil ang mithi ng mga Duterte, hawakan ang Pilipinas. Hawakan ang Pilipinas. Nang sa gayon, walang question-question sa lahat ng gagawin niya. Kay pumatay sila, kay bumuhay sila, basta't gagawin nila, walang pakialam ang kahit sino. Kapag nagwagi ang mga Duterte, wala nang pag-asa na mapaganda ang sitwasyon at kapakanan ng mga mamamayang Pilipino. Eh kung kayong ang presidente na, first lady na, kongresista, senador, lahat kayong nakaupo dyan, kayang-kaya niyang bantaan. Eh di lalo ng taong bayan na walang lakas lumaban. Ang taong bayan ay lalaban basta manguna ang mga nakaposisyon sapagkat kayo ang may karapatan na manguna sa laban dahil hawak nyo ang lahat ng bagay na mapanghahawakan din ng mga mamamayang Pilipino. Kumbaga, kayo ang otorisado na makipaglaban. Suporta lang ang mamamayan, no? Kayo rin ang may hawak ng kapangyarihan para sa bayan. Magpapatalo kayo sa isang vice-presidente. Huwag nyo isipin na marami si Sara Duterte. Isipin nyo, isa lang ang Duterte. Kapag ang isang Duterte ay inyong nasawata, wala nang susunod pa dyan. Mababaliktad ang pangyayari. Kapag nakita ng mga Duterte na kinuyog na sila ng taong bayan at pati na ng mga nasa gobyernong katulad nyo, tapos na ang laban. Darating din ang araw, ang panahon, ang desisyon, ang inyong mga desisyon, na ang mga pinanghahawakan ng mga Duterte na pinagkukunan ng kanilang mga tapang ay babaliktad sa katotohanan. Yan po ang aking masasabi. Kaya po kayong mga nandyan sa gobyerno, mag-isa lang kayo ng desisyon. Pag-isahin nyo ang inyong mga desisyon. Tama na yan. Walang aamin na siya ay nagnakaw. Walang aamin na siya ay nagwawalang hiya. Walang aamin na siya ay pumapatay. Walang aamin na siya ay lumustay ng pondo ng bayan. Sinasayang nyo lang ang panahon. Nababawasan lang ng nababawasan ang pondo natin. Tigilan nyo na.
isa na lang ang inyong pagkagastusan at paglaanan ng effort. Ang pagtatanggal kay Sara Duterte sa upuan. Yan na po ang pinaka-the best nyong gawin. Magkaisa kayo dyan sa gobyerno. Pagkaisahan nyo na si Sara Duterte. Kasama nyo na ang taong bayan. Okay? Salamat.